Gabi na nang dumaan si Lyra sa madilim na gubat. Tahimik hanggang biglang sumulpot ang mabigat na amoy ng tabako. Walang tao, pero may usok na umaakyat sa tuktok ng isang matandang puno. Pagtingala niya, may higanting anino, pulang mata, mabigat ang hinga. Kapra, bumagsak sa harap niya ang nagbabagang dulo ng tabako. Kasunod, gumalaw ang puno na parang may buhay. Dahan-daang bumaba ang kapra, at sa bawat hakbang, tila lumulubog ang lupa. Hindi makagalaw si Lyra. Lumapit ang kapra at bumulong, mababa at malalim. Bakit ka pumasok sa gubat ko? Napatakbo siya, pero sumunod ang usok sa hangin. Nang akala niyang ligtas na, muling narinig ang boses mula sa likod ng mga puno. Hindi ka na makakatakas sa akin, Lyra. Gabi na nang dumaan si Lyra sa madilim na gubat. Tahimik hanggang biglang sumulpot ang mabigat na amoy ng tabako. Walang tao, pero may usok na umaakyat sa tuktok ng isang matandang puno. Pagtingala niya, may higanting anino, pulang mata, mabigat ang hinga. Kapra, bumagsak sa harap niya ang nagbabagang dulo ng tabako. Kasunod, gumalaw ang puno na parang may buhay. Dahan-daang bumaba ang kapra, at sa bawat hakbang, tila lumulubog ang lupa. Hindi makagalaw si Lyra. Lumapit ang kapra at bumulong, mababa at malalim. Bakit ka pumasok sa gubat ko? Napatakbo siya, pero sumunod ang usok sa hangin. Nang akala niyang ligtas na, muling narinig ang boses mula sa likod ng mga puno. Hindi ka na makakatakas sa akin, Lyra.